Naka-standard ito si Ronald Oranda. Nagkakaguluhan sila dito. Hindi ba? Ay, binigyan tayo ng flowers ni Lago. Wala na, crush ko siya. Siya na yung pambato ko hanggang stage. Final stage. Ay! Thank you so much, Lago. I love you. Ivan. Asimilov? Asimilov. Ivan. Nandito po. Nakapwesto na sa harapan. Nandito na din si Abraham. Abraham pala. Abraham. Okay. Nag-picture na tayo sa kanya, guys. Ando na din si Junray Navarra. Idol, Junray! Junray, hindi ba? Si Dayong naman. Dayong! Sino po yung ano? Pangalan ng Nikki. Ay. Let's go! Sir Junray! Good luck, Abraham! I love you! And we will be in Pagudpud. This will just be a total of 22 kilometers. Apektuhan ang team classification. Nandito tayo sa Municipal Hall. And you can see right here that the total distance of not even 23 kilometers, 22.9. It's basically all flats. So we're getting ready, partner. No? We are already getting ready. At ang mangunguna dito si number 94. At 10 a.m. bibitawan na natin itong si Lee Uy-min, no? Lee Uy-min ng South Korea national team. So here we go. Ito ang ating unang ITT na siklista, no? Na mamamayagpag at susubok, no? Na makakuha ng magandang oras ng pagpadyak in just about 23 minutes. So, abangan natin ito ngayon. Dahil sa start dito ko, coach, ay parehas to sila ng mintin. Kung baka same sila lahat, doon sila sa last 5. Ito na yung pahirap ng pahirap. Kailangan doon sa last 5, kung mas matulin ka doon sa start mo, dapat mas mataas pa yung speed mo doon. Ang ating masusunod dito ay mula sa Gapyong Cycling Team. And this will happen in just about 30 seconds. Nire-ready na natin at 10:01. 10:01. Itong taga-Gapyong Cycling Team na si Lim Yesyo. Okay, here we go. Cyclist number 2. So, ito, batang-bata talaga ang mga Team Gapyong Coach. No? Ito talaga yung medyo veterano din talaga itong si Dayong Duk, palapan kahit mag-isa lang. Partner, itong si John Paul Laureta. Kaya mabilis. Time Ang pangatlo. Tingkabilis Ang ibig sabihin nito, siya hindi masyadong maganda nagiging oras na dito sa ating individual time classification. Ang nangyayari dito, partner, no, kung sino ang may pinakamalaking oras, no, ibig sabihin, binabiyahin niya yung ating 6 stages ng pinakamabagal, no? At dito, kung sino ang pinakamabagal in our first 6 stages, ay sila naman, no, ang inuuna natin dito every minute by the minute. John Paul Laureta ng MPT Drive Hub. So ito isa to sa mga climber din ng MPT Dry Hub na kung saan dito sa Patag kasi medyo mahirapan talaga ang mga climber pumanay at kahapon napansin natin na medyo hindi siya nakasabay sa ahon rin dahil sa layo ng ruta. Cyclist number 121. Cyclist number 121 ng LCW UAE team na si Emmanuel Cabanas. Ito isa dito sa mga rider na kung saan ay talagang tumutulong din sa kanyang mga kakampi. Ito isang Filipino rider din ng LCW. 10:04. Ito si Kenneth Maramba ay mula sa Derena, Orion Cement. So ito ngayon, abangan natin si Kenneth Maramba dahil ito ay meron siyang stage din na ito napasama sa simplang rin yan, coach. Kaya ito naman yung abangan natin ngayon. Kung makahirap din ito, kung mas mahirap yung ruta nila kahapon, ito naman, parang napakahirap dahil sarili mo na yung kalaban mo. Kung baka lumalaban, pero talagang kinakapos talaga siya. Kung baka hindi pa talaga siguro ang time o panahon para sa kanya na magtuloy-tuloy at saka makausad siya hanggang dulo. Gomer, sinong number 7 natin dito? No? Ito ay taga-excellent noodles. No? Kilala mo to.
Nandito naman si Ramon de la Cruz ng Team Excellent Noodles. So talagang hindi, alam mo, maraming hindi nakapansin talaga kahapon, ha? Maraming hindi nakapansin, no, sa ating South Korean rider, nagbantino, and then, tinitingnan nila kung ano magiging kakayahan ni Dayong-ju, no, tinitingnan din nila kung nasaan si Ivan Anisimov, nandun din si, itong si Nikita Shevchenko, pero nakaligtaan nila na mayroon palang nandun sa may harapan, no? At hindi na nila napansin ulit na nakauna na pala, no? Ito palang number 8 na to ay taga Pangasinan, no? Ito is si Private Dominic Perez. So ating balikan kahapon yung ating stage 6 dahil nga si Uranza at saka si Ivan Coach, hindi nila alam na may breakaway pala. Kaya doon ang hinayang si Uranza doon sa kanyang pag-sprint dahil ang alam niya, dalawa lang sila doon na magkatapat doon sa finish line. At siya yung ating pang top 3 kahapon. No? Siguro kapag wala at hindi nakawala yung si Team Zol doon, medyo baka maging stage winner again. Itong si Ivan ng LCW. Dominic Perez na itong ating papakawalan ngayon. Kumbaga ito yung malakas din, Rumimate Pero dito ngayon, dito naman sila mahirapan ng sprinter ngayon dahil wala silang taga-builo, kundi maisip niya sa sarili na dito na siguro bukas na lang ako babawi siguro dahil ito, panahin ko na lang to kung ano yung kaya ko. Marami ring mga Indonesians na nagdarsal, no? Para dito sa kupunan ng Ponte Wijaya Racing Team. At ito na nga ho, no, ang ating kaibigan, no, na taga-Indonesia na si Rizky Rido Riadianto. Mabigat yun. Sabi nga nung Korean rider, ano mo, hindi naman daw siya sanay sa 200s eh. Hindi siya sanay sa 200, scouting report natin, sinasabi nga natin, hindi rin naman matindi sa ahonan. No, pero sabi niya, bigla na lang, nandun na ako eh. Wala akong kasama, nagulat ako eh. Bakit nga naman hindi? Kada nag-iisa ako eh, nasusubukan ko ng makauna dyan sa pagudpod at makapag-swimming na ng maaga. So yun naman kahapon, Coach, dahil mahaba yung kanang ruta. Ito yung, kailangan meron kang endurance din sa isang linggo. Meron kang 250. And that is the main difference between training. Even if you do 250, walang resulta yun. No? Walang resulta kundi you, your bike, and the nature. No? Kung ano man ang dinadaan mo. CCN Factory Racing Team, number 75, na si Yannick Reyes. Bibitawan na natin yan. Isang sprinter to ng Team CCN Factory. Mga isa to sa mga pinakamalakas Rumimate. Yun nga lang, ito yung pinakamahirap talaga sa mga sprinter dahil hindi sila sanay sa ganitong individual time trial. Ang nasasanay sila yung meron taga-builo sa kanila. Kaya tinanong natin kanina si Dominic Perez, Dol, ano yung maintain mo dito? Siguro, kung ano yung kaya ko lang, yun ang magagawa ko. Partner, balikan natin ang mga naging oras sa last year. Mamaya-maya lang. Pero ito si Team number 95 na si Lee Jinggu ng South Korea National Team. Sa pagudpod, kahit na patungo pa tayo dyan sa bangki, kung saan makikita natin ang napakaramihong mga malalaking electric pan. Diyan talaga dumadami na rin, dumadami na rin. Ito ang ating mga gumagawa ng kuryente kinukuha sa hangin, no? Na pwedeng pagpahingahan ang ating mga bisita at tayong gumawa at sumuporta sa karera. Bakit nga naman hindi natin gawin dito sa Pagudpod? Ating balikan nga muli itong si Mark Jero ng ating CCN Factory from Baler. At ito, inaabangan dito ng mga lugar niya na kung saan. Isa to sa nag-iisang professional cyclist ng Baler Aurora. Nakakatuwa naman. Alam mo, may kasama tayo dito, si kasamang Pay, no, na talagang dinala pa ako dun sa Baler. And he's also a cyclist. So ito, tuloy-tuloy pa rin yung mga napigaan ngayon dito dahil siyempre, meron talagang masasabi na sa sarili na ang hirap pala kapag mag-isa ka. Parang iniisip mo na. Malungkot sa buhay ang nag-iisa partner. Ayaw mo yun. Balikan na muna natin doon. Pagkapangkasinan na doon. Natawa talaga ako doon. Alam mo, minsan kasi lumalabas yung pala ko sa mga ulo natin, sa sinasabi natin.
Pagdating ng ibang araw, makakasama na naman natin si Danji, ha? Si So ito naman itong next natin ay si Carl Monday. Ito yung isa din to sa lumaro din ng Ronda Pilipinas. Kumbaga isa din to sa mga rider na nagbalik sila sa Tour of Luzon matapos nawala, and then naisipan sila siguro nila na balik muna tayo dahil merong isang karera na malaki. wearing the blue shirt, the blue uniform is Daniel J. Faris ng Pangasinan Cycling Team. Ito sa mga isa dito sa mga inasahan ng Team Pangasinan na kung saan lagi natin nakikita to sa breakaway, lumalaban din sa mga ibang bansa rin. Kumbaga nakikipagsabayan siya, yun nga ang katulad ng sinabi natin na talagang hindi talaga sila makasabay pa hanggang dulo. So ito yung pwede ka rin kainin nung nauna sa iyo, ha, dahil kapag halimbawa yung nasa likod nito mas matulin, pwede talaga kainin. Oo. Si John Mark Camigo na ho, itong ng Standard Insurance, itong ating nakikita dito, no? Individual time trial dahil ito ay isang climate kapag dito kasi sa patag, medyo maninibago rin yung kanilang sipa din. Ganito partner, no? Maraming analysis, maraming team ang nagmi-meeting kahapon at alam natin yan dahil after stage number 6, ina-analyze nila ang kanilang mga numero. Nandiyan lang, wala pa, hindi pa tambakan ng laro, kakatapos lang ng pang-anim na stage. So those are the things that they'll be analyzing as we look at the Reina Orion Cements number 63 na si Paul Aquino, no? Binibitawan dito. So isa dito sa mga inaasahan rin ng team na Dirina dahil nag-lap winner din to siya ng Tour of Luzon stage 5, pangatlo siya, kung nagkatapat muli sila ni Ronald Uranza rin. Piso yung panalo sa inyo ng kalaban. Hindi ho yung pisong nakatayo, yung piso hong nakahiga. Oh, yun ho, ganun ho ang sinasabi natin para maisip nyo kung gaanong kalapit, no? Gabuhok kung sabihin nga ng aking mga kapartner, pero talagang napakahirap. Nandiyan pa rin, nandiyan pa rin. Ito, mabilis na mabilis. Ang pagpapadyak dito ng ating mga individual time na trial. Alam mo, tama ka, no? Sinasabi mo yan kahapon. Ito si Danny Harabata, i-question mo to eh. Question mo, naiisip kaya niya na napakahirap ng kanyang ginagawa. Tulad nga, no, with all your experience kasamang Gomer, yun na rin pala ang naging kasagutan pagdating sa dulo, no? Na siya na rin ang nagsabing, pinatay ko yung sarili ko. Ito si John Ray Navarra ng Standard Insurance. Ito yung tinatawag natin na King Navarra ng Pilipinas. Ang ating officially makikita ngayon, again, as we look at number 12, John Ray Navarro ng Standard Insurance being the 21st, no? Pang 21 ho na siklista ang binibitawan natin dito sa Pagurpod, patungo ko dyan. No, ang ating mga kababayan na nandiyan dyan sa Banggi at mga daraanan pa nating mga towns before we reach Banggi. Dyan ho, pwede nyo hong maabangan at makita ang ating hong mga lumalahok. At dito ho, makikita natin itong si Julius Tudtud, partner ng Reina Orion Cement. So ito yung mga inaasahan din ng Dirina rin dahil isa to sa mga climber din, pero dito naman sa individual time trial kaya medyo hindi talaga sila makakasabay muna ngayon dahil patag yung ating ruta ngayon. Ang laban din to para sa mga mayroong mga specialty na rider dahil sila yung malakas talaga pumanay. Ito yung mga domestic na talagang handa nilang isugal yung kanilang sarili dito dahil ito yung kanilang inaabangan rin kung kahapon. Dahil siguro hindi sila masyado gumalaw o kaya nagtrabaho, kaya dito naman nila ibibigay ngayon sa stage 7 sa kanilang individual time trial. Okay, ang kasamang doon, meron ka ba napansin dyan, no, na mga naunang mga siklista? Titignan muna natin itong bibitawan natin dito na si Ivan Anisimov, no? Tignan natin at inaabangan ng napakaraming mga siklista at napakaraming mga fans kung ano magiging numero dito sa ating ITT Day, no, stage number 7. Nitong si Ivan Anisimov. Ito naman ang number 16 na si Dave Iron Kangayaw, no? Dave Kangayaw, partner, alam mo, isa to sa mga siklistang medyo bata pa, no? Medyo bata pa at talagang inaalagaan ng standard insurance. Nagre-ready na tayo, no? Mula sa kupunan ng MTT Drive Hub na si Russell Agapito na to. Bibitawan na natin dito
sa town hall ng Pagudpud. So ito ay talagang isang climber na kung saan masusubukan din yung kanyang lakas dito sa patag ngayon. Ito si Russell Agapito. Dahil rito ay talagang maipakita rin niya yung kanyang lakas din sa team. Pangasinan Cycling Team to, number 82, Corporal Mark Julius Bordeos. Atleta, nagsisilbi sa bayan, mabuhay ka sir. At ito, bibitawan na natin si Corporal Mark Julius Bordeos ng Pangasinan Cycling Team. He had a very good showing, pero ito isa sa pinaka-veterano dito. Lagi natin pinag-uusapan na si Arif Daniel Nur Rosaidi, no, ng national team ng Malaysia, number 113 partner. Buluin yung sarili mo. Kung mas mataas ka ng speed dito sa start, kailangan lalagpasan mo pa yung speed mo doon sa pagbalik na yung last 5 kilometers. Alam niyo, no, ang pag pinag-uusapan ho natin itong individual time trial, ang pinakaayaw ho talaga itong si Joseph Habinya, number 52 of Excellent Noodle Cycling Team partner, no, isa to sa mga malalaking pangalan na inaalagaan ng nitong koponan nito ng Excellent Noodles. Isa sa mga best time riders ito ng Tour of Luzon 2025 itong si Joseph Hapiñar, na kung saan napakahirap yung kanyang ginawa, yung tumakbo ka ng 60 kph, talagang binigay niya yung best niya, kaya ito yung ating nag-best time dito sa ating Tour of Luzon sa 2025 sa individual time trial. Alam mo yung mga nakapalibot naman dito, yung mga taga-signal na mga lalaki, hindi ko alam kung bakit sila kumakaway dito sa kay Kyung Ho Min, no? At talagang napakaraming fans nitong bata na to, no, from South Korean team to. Itong kita mo siya, stage individual classification na purple jersey, no, itong si Kyung Ho Min. Ito yung ating nag-solo breakaway kahapon sa ating stage 6. Totoo yan, girls, gawa ng napakagandang laban sana kahapon, no, kung hindi nakawala, pero grabe din yung ginawa din ni Lee. Talagang kumbaga marami sila hanggang bumanat dahil naisip niya dito na baka tinamad na kayo. Ako na lang mag-isa, suluhin ko to. Pero ano tatlong araw na po, tatlong araw na, araw-araw kami nagpupustahan itong mga kasamang white mix ko dito ng piso. Kung kailan ho siya pumusta na ang sabi niya magkakaroon ng batch finish, ako na naman ho ang nanalo. No, kaya 3 piso na ho ang utang sa akin. Ito si kasamang Gomer. May mga baguhan rin na kung saan ngayon lang talaga sumubok sa ganitong kahaba ng karera, 14 states. Maraming nanonood sa atin, mga taga-Malaysia, partner ng mga taga-Malaysia at mga taga-Indonesia. Salamat datang kay Pilipinas, and very welcome. Ang inyong mga atleta, we're just very happy that you are participating in such a very big event that the Filipinos are hosting, and we are very proud of it. We call it the Heritage in Motion. At ngayon, no, itong taga-Gear for Gold naman, no, ang ating nakikita dito, number 46, one of the bigger names in Philippine cycling, na si Aidan James Mendoza. Ito, bibitawan na ho natin siya dito sa Pagudpud. So itong approaching the finish line na, is number 121. Meron na ho na nakapag-overtake. Yan ang sinasabi ko, partner. Nakapag-overtake. Binitawan natin na mas later at ngayon naka-overtake sa number 4. Etong si number 121 partner, no, na si Emmanuel Cabanas. Emmanuel Cabanas, binitawan natin at number 4. Ibig sabihin, ang kanyang na-overtaken partner ay 4 na tao. 3 tao. 3 tao ang na-overtaken nitong si Emmanuel Cabanas. Na 33 minutes in a 23 kilometers na kanila tatahakin. As we see, number 74, Charles Olsen, o ang atin hong binitawan. Meron na hong mga nakatapos. 5 na ho ang nakatapos dito, si Lugto, si Cabanas, si Leo Min, John Paul Lareto ho. 35 minutes as of this moment ho, hindi ho masyadong naging maganda ang pagtakbo nitong si John Paul Loretta. At ang taga-Gapyong naman ho, 36 minutes. Itong si Lim Yosio, 28 kilometers. Bibigyan ko kayo ng idea. Pagpasok nyo ng Balintawak, dyan ho sa North Luzon Expressway, papunta ho doon sa Baguio City, no, sa City Hall. Yun ho ang sinasabi natin, 225 kilometers. So marami pang
Marami pang boto, no? Marami pang boto ang papasok mamaya-maya. Bibilangin natin, no? Para tayo nasa election partner, ha? Partial and unofficial lamang tong nakikita natin dito with the 9 cyclists. MPTC Tour of Luzon 2026 partner sa WCRR King Roque, MPT Drive Hub. Marami-rami na rin laban ang talagang namamayagpag. Itong si RR King Roque. At alam niyo, maganda pa rin ang kanyang magiging pagkakataon dito. Kasama nga ang kanyang koponan, no, na MPT Drive Hub. So abangan natin to si RN Roque ha, dahil dito napansin natin dito sa kanyang individual time trial na medyo hirap talaga ang mga climber dito dahil parang hindi sanay. At napansin natin rin si Ivan, medyo inunahan na ng konti si King. Overtake na, yan yung sinasabi ko. Aray, no, binitawan ka ng 1 minute before kung sino man ang nasa route, mamaya-maya meron green jersey, no, na nakaka-overtake trail, no, nakakauna. At yun ang mga ayaw na nararamdaman pag lumalaban ka sa individual time trial. So far so good. Number 103, Rizky Rido Riadianto ng Ponte Wijaya Racing Team, Indonesia. 7 as of the moment. Ang isang lim na si Nash Joshua Lim, also of MPT Drive Hub, pumapangalawa ho dito at 31 minutes and 46.522 seconds, down by 14.171 milliseconds against Min Kyung Ho. Abangan natin yung ating yellow jersey ha, dahil napansin natin rito, malakas talaga pumalay, walang kapakuran kahit nandito na tayo sa stage 7 dahil medyo mas advantage talaga yung mga matangkad na. Pero syempre, hindi naman yan lahat ay condition rin. So nagpapasalamat po tayo, no, na kay kasamang Dwayne Badwa, our reporter on the ground partner, no. Kung meron ka pang kwento, baka pwede pa tayong pumasok, but for the moment alam ko nadaanan ka na ng ating mga siklista. Tinaabangan natin dito kung ano ang mga iba pang magiging numero, especially nitong si Nikita Shulchenko partner, no? Nikita Shulchenko ang ating huling binitawan ngayong araw na to. So maraming nakaabang na dito dahil yun ang talagang palaban din dahil walang kapakuran din. Kumbaga nandyan lang siya, kumbaga tinatimingan lang, pero dito naman sa kanilang individual time trial, kailangan din niya rin talaga na pursigi yung sarili niya para hindi siya makakainan ng oras. So far itong si Mod Sarawi Muhammad Iqmal ng Malaysia ang number 10, number 9 si Judayong Riadianto nahulog sa number 8, Rostom Lim 7, Anisimov number 6, Habinyar 5, John T. Harris is number 4, Akmal Sakaria number 3, itong si Nashlin number 2, at itong si Min Kyung Ho is number 1. So mukhang meron pa tayong kwento, no? Hindi pa rin nauubusan ng talagang masishare sa atin itong si Dwayne. Dwayne, take it away. Alright, kadadaan lang dito, partner ni Life Cycle Work Best Young Rider ni si Alrepay Yusef Ibrahim. At ngayon, no, nadadaan-daan lang ni itong 7-Eleven Road Bike Philippines, Antoine Habi. Ito ang isa sa binabantayan ng World Tour Rider na nagre-representa sa 7-Eleven Road Bike Philippines ngayon. At hinihintay na lang natin ang last rider na pakakawalan or pinakawalan na, if I'm not mistaken, na si Shulchenko ang overall leader. So maraming salamat. Tama nga yan, no? Tama yun. At ito na nga ang ating mga huling riders na nabitawan na, no, dito sa Pagudpud. At sila tutungo dyan. Mamasa sila kung kamusta ka na rin dyan, partner. Ang dami nila, 77 sila. Dinaan na kanila. Dinala ka ba nila ng pagkain? Kung wala man, okay lang, bumalik ka na dito. No? Maraming salamat, Dwayne Badwa. Eto, meron na naman tayong mga pumapasok dito, partner. Meron na naman tayong mga pumapasok dito sa may Pagudpud. At ito, going to the final 100 meters, partner. Sino ba tong inaabangan natin na to? Tignan natin kung makakapasok at susubok na makapasok sa top 3. Sa top 3, nakasama dito si Sakaria, si Nashlin, at itong si Min Kyung Ho. Muhammad Raihan, no? Maulidan, ito yung ating Ponte Racing Team, no? Grabing hingal na yan. Talagang palaban din ito. At ito, tumawid na sa finish line. Abangan natin kung
nakapasok ba siya dito sa top 10. Alam mo, nakikita natin yung talagang nagiging pagpadyak nila going to the last 100 meters. At pag sinasabi natin maganda ang nagiging padyak ng ating siklista, more or less, part na nakikita natin na nakakapasok sa top 10, nakakapasok sa top 10 ang tinaguriang rider. Ito, tingnan natin dito, maganda itong nagiging pagpadyak nito ni Miguel Obmerga ng Direna Orion Cement. Ito, meron pang ibinibigay itong si Miguel Obmerga, number 67, again of Direna Orion Cement partner. Ito, medyo napagod na dito sa last 50 meters. Last 50 meters, pero ito nakapasok na dito sa finish line. Itong ating magitig na siklista mula sa Direna. So talagang kapag malapit ka na sa finish line, parang ayaw mo na. Pero yun talaga yung sarili mo na ipupush mo na. Yun na yung huli. Talagang kailangan mong bumaba. At ito naman standard insurance, Easy Azor. Medyo pagod na siya rito. Napansin Kita, natin. Kitang-kita talaga yung nagiging pagod. There is a certain place, siguro mga 3 kilometro to bago tayo umabot dito sa finish line ng Pagudpod, na talagang ramdam na ramdam nila ang nagiging pagod. Dahil dahan-dahang umaakyat. Ito, kukuha sa ating vantage point. Maraming salamat, Direk. Yung pag-angat nung kalye, no? Little elevation on that road, 3 kilometers before we reach the finish line of Pagudpod. Prince Bundok, ito yung ating Go for Gold. Ito, malapit lang tumuwi din. Itong kakampi rin, ha? Abangan natin kung baka pwedeng makapasok pa ito sa top 10. Ang mga team zone. So we can see that padadaan nakakapasok, no? Nakakapasok ang ating mga siklista dito sa Pagudpod. And so far, so good. Still, it's Min Kyung Ho with 31 minutes and 32 seconds at number 1 as of this moment in our provisional ITT results for stage 7. So, abangan natin yung mga nasa huli dahil sila yung talagang kailangan pang magpupursige. Pero dito naman, dahil yung ating yellow jersey, siguro isipin na lang muna niya na kung hindi man siya talaga makapasok sa top 10, at least hindi naman talaga siya, lalayo lang yung kanyang oras. So dahil nga itong top 10 natin dito, nakikita natin partner, no? Itong number 10 natin is only done by 1 minute and 7 seconds. Pero makikita mo yung ating top 5, 31 seconds lamang, 40 seconds ang itong difference ni Habinyar sa number 1 na si Min Kyung Ho. And the others follow at 31 seconds, 27 seconds lang sa karya to Min Kyung Ho, 14 seconds lang ang difference nitong si Nashlim dito ho kay Min Kyung Ho. 14 seconds lang ho yan between the number 1 and the number 2 rider. Abangan din natin ang pagtawid din ni Tyler ng Team Excellent Noodles na kung saan medyo pasok din siya. Nasa pang-7 na siya sa GC. Kaya dito baka sakali makabawi pa siya at makakuha rin ng mababang oras. Tyler Douglas Haney. Itong namamayagpag din, no, na siklista mula dyan sa kupunan ng Excellent Noodles. So ito, napansin natin rito, matining talaga sumipa itong yellow jersey na si Nikita. So, alam talaga nila kung paano yung mga posisyon rin na dahil ito sa time trial, hindi ka rin kasi pwede na wala kang training nito. Kailangan meron ka talagang panahon rin para iti-training din ito. Napaganda ng ating kuha dito with all the efforts. Kita mo yung nagiging forma dito, no? Aerodynamically sound. Ang nakikita natin dito kay Nikita Solchenko, hindi loko to, hindi loko itong nagiging padyak dito no, na ginagawa nito si Nikita Solchenko. Abangan natin kung siya makakapasok sa top 3, kung mauunahan ba niya 31 seconds and 31 minutes and 46 seconds itong si Nashlim, or makaka-overtake pa dito sa numero, no, with a better number of 31 minutes and 32 seconds against the number 1 na si Min Kyung Ho. Papasok na ho dito number 116, no, 116 sa kupunan ng Malaysia makakapasok dito. He's all accounted for dito sa ating finish line. So ito, Malaysia National ang tumuwid sa ating finish line. So grabe, napansin natin itong yellow jersey natin na si Nikita na kung saan matindi talaga sumipa rin kahit individual, kahit solo siya.
malakas talaga pumanay rin dahil alam naman natin ang mga taga ibang bansa ay yung sa ensayo nila, medyo lamang talaga sila dahil walang traffic. All eyes right now is on Nikita Sulchenko, the yellow jersey bearer. Maganda ho ang pinapakita niya dito. You can see, no, na kondisyon, kita mo walang pinapakitang pagod itong si Nikita Sulchenko. Ang hinahabol niya ho dito ay itong si Sakaria at itong si Nashlin. And of course, the number one as of the moment, provisional number of 31 minutes and 32 seconds, itong si Min Kyung Ho. So, yan yung ating provisional result. Kung meron pa tayong aabangan. Ito yung mga pinakamabigat din talaga na pangalan to dahil palaban at wala pa rin kapaguran. Just down 14 seconds. Sayang, no? Sayang. Itong naging numero na to. Nitong si Nashlin. Ito ang tinitingnan ho natin, ha? No, mula stage number 1. Ang dami ng na 1, 2, 3 nito. Si Nikita Sulchenko partner, ha? Hanggang ngayon. Yellow jersey individual general classification. At still number 1. Siya pa rin ho ang sumusot ng yellow jersey. Ayan ho ang nasa utak. No, yan ho ang motivation nitong si Nikita Sulchenko. This is a very nice, very good vantage point. Let's look at Nikita Sulchenko. If he will be able to beat 31 minutes. Grabe to si Nikita. Ang ganda ng takbo niya. Tingnan natin kung makakuha niya yung top. Min Kyung Ho. He will be coming in just a very short while, and you can see that he's pedaling his way. This is a very fast effort right here coming from Nikita Sulchenko partner, ha? Oh. LCW UAE. Na si Nikita Sulchenko. Hinahabulo nito 31 minutes and 32 seconds to be number 1 here in stage number 7. ITT ho ang atin hong laban ngayong hong araw na to. Matulin yung kanyang pigaan rito. Parang walang pakapaguran pa rin ito. O kumbaga parang lang ito sa kanilang laban. Dahil napansin natin rito, dahil kapag malapit ka na sa dulo, medyo babagal ka na sana, pero ito matulin pa rin. Talagang sabi niya sa sarili niya, ito, dahil ITT ito yung time rin naman na makakadagdag pa siya ng oras din. Pero hindi natin alam dahil marami pa tayong mga tumawid. At ito naman si Ronan Kita ng Team 7-11, Jericho J. Lucero ng Team Go for Gold. At ito nga, sumusubok pa rin dito, no? Napakaganda ho ng naging kuha natin dito kay Nikita Sulchenko. Partner, ito ang yellow jersey bearer natin. At talagang susubok to. Alam nito, naging napakagandang oras itong si Min Kyung Ho, partner ng South Korea national team. At 31 minutes. At number 7 right now is Roston Lim. Anisimo po, kung nagtatanong kayo, was down on 54 seconds, 54.087 against the number 1 rider, itong si Ivan Anisimov. Pero ito hong si Jude Dayong, nahulog na ho sa number 11. Dwayne, anong meron ka? Alright, kararaan lang dito, no? Rumaragasa itong si Nikita Sulchenko ng Life Cycle Works. At talagang kung titingnan mo, desidido po humabol. Ito, kumbaga, ang missing link sa competition na doon sa stage 7 ng MPTC Tour of Luzon individual time trial. Maraming salamat, ha. Nakita nga natin, napag-uusapan nga namin dito, partner, kung gaanong kaganda pa rin ang nagiging pagpadyak nitong si Nikita Sulchenko at this point of the race. Para siguro sa kanya, alam niya, no, pahinga ngayong hapon, bukas magpapahinga, bakit hindi ko pa ibuhos? Alam niya ang nagiging numero dito, number 1, number 2, and number 3. Kung makaka-number 2 to, maganda na rin yan, no? Pero ang malalamangan niya dito ay si Filipino rider ng MPT Drive Hub na si Nashlin. But for the moment, partner, you know, mukhang talagang desidido to. Maganda yung nakita mo na yun. Kasama Dwayne Batwa. At napapansin mo talaga, no, kita mo talaga that he looks as fresh as when he started this race. He's just going very, very fast as of the moment. This is just out.
Kung makakakuha lang ho tayo ng numero mula sa ating mga komisar at makikita ho talaga natin, no? But then again, you know, he has to be able in the finish line, he has to be able to cross the finish line before we get the final minute para ho dito kay Nikita Shevchenko. So, abangan natin yung kanyang pagtawid sa finish line dahil nakita na talaga natin na parang hindi nagbago yung kanyang sipa. Para sa kanya, start pa lang to. Dahil siyempre, dahil nga, sabi mo, Coach, itutudo niya ang ngayon yung kanyang lakas dahil kinabukasan pahinga rin. So it's gonna be a tough grind to the finish line. Our provisional ITT results partner, no? Na nakikita dito, top 3 Sakaria, National Team Malaysia, MPT Drive Hub, na itong si Nash Joshua Lim, Min Kyung Ho, number 1 ho, as of this moment, as of this moment, at 31 minutes and 32.351 milliseconds lang ho para ho dito kay Min Kyung Ho at number 1. He is the number 1 rider. He is the number 1 rider as of the moment here in our ITT race. So, dahil kakatawid lang ito si Tyler, nasa pang-5 siya, ha? Medyo kakasunod sila ni Joseph Habinyar at pang-anim na itong si Joseph Habinyar. Yan ang ating defending champion sa taon ng 2025. At ito magandang pinakita rin ni Tyler din, dahil bago lang din yan siya dito. So ito po, bumabakbak talaga dito, no? Number 44 ho, that is Dave Montemayor. Winner of stage number 3, itong si Dave Montemayor. Subok din na makapasok sa top 3 itong si Dave. Mervin Corpus din ng inaabangan din na Team 7-11, no? Grabe. Pawis na pawis, pero ang iniisip na dito, itutudo ko to ngayon dahil kinabukasan pahinga tayo. So we'll be waiting. Tayo'y mag-aantay. At talaga namang maraming umaabang, no? Maraming umaabang sa ating mga bisita nandito sa tabi natin. Mga bisita natin mula South Korea. At talaga naman hong nakatutok sa mga numero na ipinapakita namin dito. Ni kasamang Gomer. Nandito pa rin kami, no? Coach Alan Gregorio po. Kasama po si Gomer. Ang tinaguriang white mix ng Philippine cycling. At tayo nagkasama-sama tayo dito sa isang very historic event of cycling and of Philippine sports, katulad ng MPTC Tour of Luzon. So nagpapasalamat din ako sa mga talagang nag-share o nag-tag na si White Mix daw. Dahil siyempre tayo ay pang barangay lang. Kung mga ngayon, dito na tayo sa isa pinakamalaking karira sa buong Pilipinas. Ito, partner na tayo nagkakakilala dito. Malapit na po tayo sa finish line. Tayo ho ay umaabang ng malalaking mga pangalan. Nandiyan pa ho si Mervin. Nandiyan pa ho ang ating yellow jersey bearer na ito hong si Nikita Shevchenko. Nakapasok na ho si Ivan Anisimov. Siya ho ay number 7 lamang sa ating ITT. Joseph Abinyar, number 6. At saka si Douglas Tyler Haney at number 5 ho. Number 5 ho. John T. Harris, number 4. Napakarami ho tayong mga foreign riders na nandito sa top 7. And even in the top 10, partner, even in the top 10. Pero namayagpag itong si Nash Lim. As si Jericho J. Lucero, partner, number 41. Jericho J. Lucero, nagpapakita ng pagod dito the last 100 meters, partner, ha? So dito talagang durugan talaga to, baga sa baga talagang kailangan mo dito para ikaw ay makakatiis sa speed mo. Grabe yung pagod yan, pero ang mahalaga dito ay dapat at ito naman si Ronald Kita ng team 7-11. Ito yung palaban talaga at malapit na siyang tumawid rin sa ating finish line at ito na, tumawid na siya. Alam natin kung makakapasok ba siya sa top 10. Ronald Kita, partner, hindi makakapasok sa top 3, partner, hindi makakapasok. Nasa top 10 siya. Pumasok na ho si Ronald Kita at number 9 ng kupunan ng 7-11, down 58 seconds and 3.47
na itong si Roniland Kita. Naunahan ho nito itong si Rizky Riadianto, no? Itong ho si Riadianto ang nagpunta ho sa number 10. Tignan ho natin ngayon. Tignan natin kung ano ho ang mga latest results natin dito. Nandiyan pa rin. At 1 and 2, itong si Min Kyung Ho as of this moment. Min Kyung Ho still at number 1 and Nash Lim at number 2. So abangan natin si Dave Montima ngayon, Melvin Corpus, at saka itong yellow jersey. Last na mga tatawid dahil tumawid na itong si Roland Kita, kaya napakabigat to para sa kanila dahil sila na lang yung talagang inaabangan sa oras na to. Papasalamat po tayo dito sa Pagudpod sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan dito. And we're just really very happy to be promoting the beauty of the Philippines, partner. Pagudpod is a world-class destination, partner. A world-class destination. Dapat to, no? Kayo hong mga Pilipino, domestic tourists sana ho ay makabisita. Kung ayaw nyo magbiyahe ng 9 na oras, maaring pumunta muna siguro sa Vigan, overnight, partner, punta muna sa Vigan, tignan nyo naman, no? Very historic places of Vigan and Orlawag, pero pagdating sa Lawag kasi, partner, mga 2 oras na lang, no? But if you want to rest from Manila, you take the northern road, of course, you take NLEX, going over, and then tataa ka ng ECTEX, and then eventually to the national roads, punta ka ng Vigan overnight, bago ka umapot dito sa Pagudpod, no? For another 4 hours of drive. At talaga namang masasabi natin, sulit, partner, sulit ang makita natin ang ganda ng ating mga lugar dito sa Ilocos Norte. So matulin pa rin talaga ito sumipa, ha? Parang hindi siya napapagod. Parang stage 1 pa lang siguro ang nasa isip nito ni Nikita Sulcinco. Parang hindi siya napapagod. Normal pa rin yung kanyang speed ngayon. Abangan natin dito sa finish line. Malapit na matapos ang ating araw. We're expected to finish at around 12 noon, partner. 12 noon, tapos na ang ating short race for the day. We started at 10 a.m. and more or less at about 12:15, we're all over with the counting. We're expect, partner. Tignan natin. Meron bang nakapasok? So far, wala pa rin ang ating mga provisional results. Sabihin mo lang pag nakapasok na. Ito na si Dave Montemayor dito, partner. Ikaw na mag-analisa dito kung ano ang ito. He's off the saddle, partner. Sumusubok. Ito si Dave Montemayor. Maganda nagiging pasok dito nitong si Dave Montemayor, partner. So napansin natin si Dave Montemayor, siya sa lahat ng mga riders, siya yung parang rumimati. Kasunod naman itong si Melvin Corpus na talagang inaabangan ng karamihan dito yung kanyang pagtawid kung ano kaya ang magiging resulta sa kanyang individual time trial. Ayan po ang ating mga inaabangan. Ayun po mga bossing, ang si Melvin ating, Corpus nakatawid na. Ano po Tingnan na lang naging, natin yung numero, oras niya. no, ng ating isa sa mga top riders dito sa 2026 MPTC Tour of Luzon. No? Abangan ho natin yan. Tignan natin, Melvin Corpus pumasok na, partner, pumasok na, down 33 seconds. At hindi ho pumasok sa top 5. Itong si Melvin Corpus, down 33 and 0.215 at only 32 minutes and 5 seconds. Pumasok ko at number 6 ho. Ito ho si Melvin Corpus ng 7-Eleven. So ito na, LCW, yun yung ating best young riders, tumawid na rin sa finish line. Itong si Yusef, medyo abangan natin kung anong oras din niya rito. Ayan na. Oy, meron nakapasok. Partner, meron nakapasok. Yusef Ibrahim Al-Rifai. Partner, ang nanalo ng stage number 1, 30 minutes and 55 seconds. He is now in number 1. Yan ang ating best young rider as of the moment ng LCW UAE team. Yusef Ibrahimo,
Nakapasok Ayun na mga ho bossing, si Joseph, sa number yung number 1 At natin ngayon. only Lakas 30 talaga ng minutes. best yung rider. and 55 Joseph. seconds, 0.130 milliseconds. Ito ang si Yusef Ibrahim Al-Refai. Grabe, sulit na sulit yung mga LCW talaga, coach, no? Talagang palaban. Kahit may mga rider sila na hindi na talaga nakalaro, pero itong mga natira, grabe. Talagang palaban ng palaban. Where is Ivan Anisimov? As of the moment, he is at number 9 partner, down by 1 and 31. Against Al-Refai, 1 and 31. Itong si Ivan Anisimov with a total of 32 minutes and 26.438 milliseconds para ho dito kay Ivan Anisimov. At makikita natin kung gaano kaganda ang nagiging pinapakita ng koponan ng LCW UAE. LCW UAE namamayagpag ho dito, sila hubay papasok, 3 sa kanila dito sa top 10 for our stage 7. Nakikita ho natin ang ating provisional ITT results dito partner, at ayan na nga po, nababasa nyo na, Yusef Ibrahim Al-Refai at only 30 minutes and 55.130 seconds. So pumangalawa na lang, no? Nakita natin ang naging reaction dito ng ating mga bisitang taga South Korea, no? Nung nakita nilang nakauna sa resulta itong si Al-Refai compared to Min Kyung Ho, who's now down by 37 seconds up against Yusef Ibrahim Al-Refai. So napansin natin dito, medyo kinain na ang isang 7-Eleven rito ha. Medyo naghahabulan na sila dito ngayon. Pero siyempre bawal tutok talaga yan. Dahil yun naman yung ayaw ng iba na talagang malalagpasan, sabi mo nga. Partner, alam mo, nakauna, alam mo gaano kabilis ang binabiyahe Grabe talaga tong sinikita. nito si Tulin Nikita tumakbo, Shevchenko. tignan Bakit natin ang kamo? magnanumber. Aalputan yung tropang si Yusef. 2 minutes at nag-abot na nga, no? Nag-abot na nga itong dalawa. Ibig sabihin, itong si Melvin Corpus partner, naunahan nitong si Nikita Shevchenko. Yung mga kinain na, itong 7-Eleven ngayon ha. Napakabigat yung kanilang laban talaga dito sa ating stage 7 at malapit na tayo. Ito, palitan sila ni Habi. Tapatan pa nga sila dito ngayon, no? Grabe itong yellow jersey. Abangan natin yung kanyang pagtawid sa finish line. Bumigay itong si Habi rito ngayon at ito na pagtawid sa finish line. Abangan natin dito si yellow jersey natin. Abangan natin ang numero. Wow, napakatulin nitong si Nikita Shevchenko, partner. Nikita Shevchenko, nakauna. Ito na nga ang pinag-uusapan natin, partner. Talagang tama tayo. 30 minutes and 6 seconds. 30 minutes and only 6 seconds. Grabe si Nikita. Lakas sa'yo, no? Kitang-kita natin sa piga niya eh. Sobrang lala. Jersey bearer na ni si Nikita Shevchenko. Grabe yung nangyari, coach. Kita nyo naman yan. Una si Habi, binitawan, hinabol niya. Naunahan pa niya. Yun ang ayaw natin na riders talaga na, siyempre, talagang gusto natin na kahit bababa, kahit mataas yung oras, ayaw natin na maunahan. At yun na nga ang nangyari dito. Tandaan ho natin, pag binitawan ho natin sila sa ITT, hindi ho sabay-sabayan. Ang atin hong last 10, every 2 minutes pa ho natin binibitawan, pero nakahabol pa rin ho. Itong si Nikita Shevchenko, siya ho ay nakahabol pa rin pagdating sa dulo. Ito na nga ho, no, kanina pa natin inaabangan in the last 10 minutes, partner. Huling-huli natin, no, kitang-kita natin kung gaano ka tinting pagpadyak ang nakikita natin dito kay Nikita Shevchenko. At ito na nga po, he is at number 1 right now. Ito po ay provisional, meron pa po tayong mga pumapasok. But as of the moment, partner, mukhang mahirap na talunin itong numero na to, no? Na ipinakita nitong si Nikita Shevchenko. Again, at 30 minutes, 6 seconds, .363 milliseconds po, no?
Ito naman kanyang kasama sa kupunan na si Yusef Ibrahim. Also within the 30-minute mark, partner. 30 and 55. Pero napakatuloy, napakalakas ipinakita nitong si Nikita Sulchenko. At ito, pumapasok na ho ang ating mga kaibigan, no? Pinapalakpakan at tayo nagpapasalamat, always ensuring that the safety of our riders and all our motorists and all our fans is first and foremost in the minds of our HPG. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So abangan natin kung final result natin maya-maya konti lamang dahil ito sa provincial result natin, grabe parang hindi napapagod itong si Nikita, Coach. Partner, Joseph Habinyar, si Joseph Habinyar, pag nag-compute tayo ngayon, 32 minutes, number 10, itong si Joseph Habinyar, itong si Antoine Habi, 32 minutes and 7, itong si Melvin Corpus na inabangan natin, nandun sa 32-minute mark at 32.05 at number 8. Ito namang si Tyler Haney ng Excellent Noodles, konting-konti lang, pero ba number 7, John T. Harris, 7-11, at number 5, itong si Akmal Hakim Sakaria ng National Team Malaysia. And to wrap up, our top 4 is MPT Drive-Up Nachlin. No, pero ang laki ng pagkakaiba sa oras, partner. Number 4 siya, pero ang difference niya dito kay Sulchenko is a minute and 40 seconds, 4.159. Min Kyung Ho nahulog ko sa number 3. And ito namang si Yusef Ibrahim Al-Rifai ng LCW UAE within the 30-minute mark, 30.55. And ito na nga, no? Ang nakita natin talagang mamamayagpag, nakita natin ibang klase ang naging subok na makauna dito sa ating ITT numbers, and he was able to do it. Nikita Shulchenko, yellow jersey bearer with only 30 minutes, 0.06, 0.363, no, 0.363.